According to Chinese zodiac sign, ang year of the rat, alam naman natin, di ba, ang mga rat, maliliksi, maliliit, naku, makukulit, naku, ngut-ngut ng ngut-ngut. So, ang ibig sabihin, kung i-combine natin siya, sa bagal naman ngayon ng kambing, kasi ang kambing, bibilis lang when you pursue it. Kumbaga, parang hatawin mo yan, tatakbo yan. Bibilis. So, takot ngayon ang sabihin na natin, kahit ang laki ng kambing, takot sila sa mga mapapangil, maliliit. Kasi talo ng maliliit ang malalaki sa year na. Hindi ko nilalata, baka magkaroon naman definition. Baka malito na naman ng mga tao. Ang year of the rat, okay siya sa year of 2015. Kasi, dahil malikot siya, maliksi siya, at dreamer siya eh. Gusto niya talagang marating ang mga gusto niya at mabilis siyang kumilos, matatalo niya ang kabagalan ng sistema. Kaya swerte ang year of the rat. Yun nga lang, kailangan mag-ingat kasi dahil sa sobrang liit, sa sobrang kulit, baka mamaya mali-mali ang mapasok niya at matapakan siya ng sistema. Pagdating sa trabaho, ang rat kasi sa sobrang bilis, lahat kaya nilang i-accommodate. Maliban na lang, tamad yung mismo may katawan. So lahat ng trabaho sa rat, okay. Kung rat ka, maliksik eh, lahat magagawa mo. Huwag ka lang tatamarin, huwag ka lang sasama sa flow ng climate na kapag nag-iba ang climate, parang gusto mo antukin. Kasi yun ang ugali ng rat. Kahit ano negosyo, pwede siyang maliksik kasi. Year of the Ox. Sa Year of the Ox, halos pareho lang. Mas malakas ang ox kaysa sa kambing. Actually, mas malaki kasi ang ox. Ang ox naman, mabagal pero sure. Sila yung mga naniniguro. So, maganda niya ngayong kasama ang taong palaisip. Maganda siyang pumasok ngayon sa mga services. Kasi siya yung mabagal pero sure ang kitang gusto niya. Ganun naman lahat ng tao pero iba talaga ang definition ng ox. Ngayon, ang swerte sa mga ox pati, yung ano sila, yung lalakarin nila ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, from dun sa mga bagay na yun, magdadagdag lang sila ng kita. Services din yata yun nakalinya, parang pwede sila sa mga bibilhin, tas ibebenta. Buy and sell. Mga ganyan. Tapos sa food, since medyo maselan kasi ang mga ox sa pagkain. Kakainin nila lahat, pero maselan ang taste bud nila. Talagang gusto nila talagang masarap kung sa masarap. So kung sa negosyo gagamitin, kailangan nila ng mataas, siyempre ang presyohin. Kung hindi ko sila ini-encourage sa pagkain, maaari kumuha sila, mag-hire sila ng mga taong na under the goat na magluluto. Ang Year of the Tiger, sabi nila ang tigre matatapang, di ba? Kagawian na lang yun kasi nga, makikita nyo lagi sa zoo, parang ang pinaka-main event, pag hindi elephant, tiger. Kasi nga, sila lang yung talagang, kung wild talaga, kung good naman sila. Kaya lang sa tigre kasi, since madali silang mag-init eh. Gitlahin mo, iinit. Nagre-react. Ilagay mo sila sa sulok, pananahimik nila, bigla mo guluhin, nagre-react. Hindi sila pwede ngayon sa pakikipag-transaksyon ng mga bagay-bagay na ikaiinit ka agad ng ulo. Mabagal ang sistema, mabilis silang mag-gain ng init ng ulo, ang mangyayari, matetension. Instead na mag-move ang transaction, madidelay. So, ang inaano ko sa kanila, kung papasok sila sa negosyo, meron silang laging kasama na mag-aaral ng lahat ng mga pinag-uusapan, then paliliwanag sa kanila one by one. Kasi ang mga tigre, when I want it, minsan doon bumabagsak. Kinakailangan may isang tao na under naman ng rat, pwede nila maging kasama eh. Although sabi nila magkaaway daw yan. Kasi ang rat din, mahilig makipagdebate. Ngayon, ang tigre, mahilig mag-isip sa sasabihin ng debate. Although, against all odds, at the end of the day, the negative and the positive will go through the most
energetic power. Kaya ang mangyayari, kung sa tingin ng tiger, magandang sinabi ni rat dahil buga siya ng buga, buga ng buga, buga ng buga. Ina-absorb ni tiger kasi si tiger, matapang siya pero pinag-aaralan niya bawat kilos. Doon siya kumukuha ng energy. Mahilig ang tigre ng makipag-compare niya ang kanyang desisyon to other decision. That is a good attitude. Sa ibang pilosopo, inis sila. Akala nila pinipilosopo sila, pero no, hindi. Hindi sila pinipilosopo. They are just doing their best kasi karakter nila ang makipusyoso, debate, gano'n. So, pwede sila sa attorney sila, di makipag-attorneyhan naman sila, gumawa sila ng mga, yung pakikipag-ano sa mga batas. Tapos, kung meron naman silang sa lending, medyo mainitin ang ulo nila eh. Kung silang magpapatakbo, hindi pwede. Baka makapatay o mapatay sila. O, yun. Pwede silang magbukas ng lending, pero mayroong taga-absorb. May isang kukunin sila. Tapos, year of the rabbit. Ang rabbit and then the ox and ang goat. Yan. May blending sila. Puro damo. So, maganda silang magsama-sama. Although mabagal ang sistema, pero maganda, mahinahon. Bigyan mo lang sila ng pagkain, okay na. They satisfied on their needs. Okay na sila. Kaya lang, kailangan nila ang tulong ng mga, tandaan nyo kung ano mga kailangan. Kaya hindi ko ini-specify ang negosyo dito. Pangkalahatan to kung papasok kayo sa negosyo. Kasi ang year 2015 is, kapag pinursig mo yung negosyo, hindi ka nag-give up, 2016 positive ka. Kahit ano pa ang zodiac sign mo, angat ka. Samantalang kung ikaw ay i-stop ka agad, ay wala, talo-talo na talaga. Kaya ngayon, kung may pupursigin nyo, kahit anong year nyo, kahit anong rat man kayo, goat man kayo, tiger man kayo, i-go nyo, ang 2016 nyo maging maganda. Kasi 2015 ang development ng slow development. 2016 pa ang magiging reaction nila para mas maging maganda. So, ganito ang mangyayari sa inyo. Kung kayo ay nabasa ko na year na medyo hindi okay sa pakikipag-transaction ng negosyo ngayon, kumuha kayo ng mga taong pwede na maging kasama nyo, mag-i-establish ng energy nyo para swertihin. Pero kayo pa rin ang mag-iisip kung siya ay loyal o hindi. Sasabihin ko lang ang year na pwede sa inyo. Kagaya nga ng rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, and pig. Ang rat, makisama kayo sa mga tiger. Ang tiger, makisama kayo sa rat. This year, 2015, the negative and the positive should always have its link. Ibig sabihin, mag-a-according to the greatest energy. Kaya hindi po pwedeng pareho kayong strong. Hindi kayo makakaisip. So, kailangan ng negative at positive. Rat, pwede kayong maging pair ng tiger. Tiger, pwede maging pair ng rat. Ang ox, pwede rin siya sa rat. Sa goat, sa rooster. Although, ang rooster, makahig. Papasok ngayon sa feng shui ang algebra. Negative plus negative equals sign, positive. Positive and negative according to the greatest absolute value. Kaya makikita nyo, scientific talaga ang feng shui. So ngayon, since year 2015, hindi po pwedeng magsama ang parehong mabagal. Hindi rin po pwedeng magsama ang parehong mainitin ng ulo. Hindi po pwedeng magsama ang parehong mabilis kumilos. Walang magagawa. So what you have to do is, halimbawa ako rat. Since I am a rat, mabilis ang achievement, mabilis ang pag-iisip, kailangan ko naman ng isang magma-maximize ng energy ko. Ano naman yun? Kailangan kong humanap. So, pili ako ngayon sa rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, and pig. Ano ang pupwede kung dominate ang energy nila kaysa i-dominate ang energy ko? Papasok ngayon ang negative and positive. Since rat ako, sino ba ang mabagal gumalaw dito? Ang bilis kong gumalaw. Ganon ang pagtitinking ng pamimili. Teka, pili nga ako rin. Si rabbit, ayoko mabilis to. Maghahabulan kami nito.
Tapos pag nabusog to, tutulog to. Eh ako, ayoko natutulog. Ang rat, ayaw na natutulog. Para bang laging walang katapusan ng oras sa rat. Tapos, teka, hindi ako pwede. Ibig sabihin, hindi ako pwede doon. Madodominate ng rabbit, mababagsak ang rat. Babagsak ako bilang under the sign of my symbol rat. Ayoko doon. So, ano pa? Hahanap ako, teka. Kay dragon ako. Si dragon kasi always fighting and have fire. Ang rat kasi is always fighting but no fire. So, doon ako kay dragon. Hindi niya ako masusunog kasi maliit ako eh. Sisiksik ako sa kanya, masusunog niya ang sarili niya. Diba? So, iisipin ko ngayon, since ako, tapos andito si dragon, hindi niya ako masusunog, sisiksik ako sa kanya. But still, alive ako. Pero hindi ko madodominate si dragon kasi malaki si dragon. Pag ako upper at nagkamali ako ng daan, susunugin ako ni dragon. That's why makapag-iisip ako na, ayaw kong masira dito dahil masusunog ako baka niya ako kainin, baka maging lechong ko, baka lahat ng aking negosyo biglang mawala. So mag-iisip ako, magiging aware ako. Yun ang ibig kong sabihin. So nagiget nyo na po yun. If ever na hindi nyo mag-get, come and call and have message. Yan, para malinaw. Kasi mahirap kung liliwan. Kasi pinag-aaralan ko kasi yan. Ngayon, yung mga under the dog, pig, hindi ko naman nung sinabing malas kayo ngayong taon. Diba sabi ko nga, wala akong malas. Kaya lang kasi ang dog, mapagwardya, mapagmahal sa amo. Ang taong under the dog, mapagmahal yan sa kaibigan. Kaya lang, minsan, sa sobrang protection mo sa taong mahal mo, nawawala na ang reasoning mo kung tama ba ang ginagawa ng mahal mo sa buhay para ipagtanggol mo at ibuwis mo yun. Yun lang po, pagkakamali ng dog. Year po ng 2015, ang mga dog dapat mas mag-isip sila at laging iisipin nila ang other side of the coin. Hindi yung narinig mo to dahil pamilya mo to, kami ka sa kanya. So mapapahamak, beware of believing without investigating. Alam nyo na yun. Huwag maniniwala sa sabi-sabi dahil yan ang ikapapahamak ng mga tao nasa year of the dog this year. Ang dog, natitrain sila sa kung ano ang itinitrain sa kanila. So kapag ang nag-train sa kanila ay tama ang training, walang problema. Pero pag ang tinrain sa kanila ay to bite without reasoning, agwat lahat, kahit tao. Kasi mapapahamak. Ang year of the pig, ang mga pig o yung boar, ano yun yung baboy. Pero the character, burara, madumi, pero masarap kainin. So, ang ibig sabihin, masarap silang kasama sa buhay. Pero kung ikaw ang taong maselan, madali kang mais. Kasi they are satisfied na para silang, wala lang. Pagbibisa ko kung saan ko gusto. Wala lang. Wala rin silang pakialam sa mundo. Ang kukunin yung mga kasama sa buhay ay yung mga malilinis. Mahilig maglinis, mahilig. Sino yung mga yon? Dragon, pwede kayo. Although masusunog kayo. Pero bubungangaan kayo niyan. Ikukorek kayo niyan. Sana kayo. Sa mabubuhay kayo na makukorek o masusunog na lang kayong habang buhay na walang pagbabago. Mamili lang kayo doon. Sa negosyo, ganun pa rin. Kung pasok lang ng ang mga baboy kasi, pasok lang yan ang pasok, mahilig pa yan. Mag-i-invest. Parang gusto lang invest, tapos tutulog, tapos magkakamit. Something ganon. Dapat sa inyo yung mga taong ipinanganak sa dragon. Bawal sa inyo ang snake. Wala na kang katahimikan. Kasi kakagating ka ng snake. Siya yung tipo ng ika-calm down ka niya, ipapamper ka niya, pero pag hindi ka niya kayang ma-squeeze, lulunukin ka niya. Pati pagkatama, malaman mo na lang, wala ka nang bigay. Try to think na mas ikaw ay higher energy. You are the greater energy than your mate. Kasi kapag kagaya ng snake na hindi mo magbabasa ang galaw niyan, pareho kayong matatalo hanggang ma-end ang relationship. Kahit po ito sa mag-asawa, kahit po ito sa kaibigan, sa magkasosyo, laging ang dominado ay yung mababa ang enerhiya. So, bakit pa? So, wag na lang natin gawin ganun.
Ang mga dragon, maganda niya, ka-pair talaga ay ang rat. Bakit po sinasabi kong rat? Kasi, maliit nga yung rat, pero mabilis. Kasi ang dragon, sa sobrang laki niya, hindi niya kayang lumusot. Nasisindak ang mga tao sa kanya. Kaya kung papasok siya sa isang negosyo, masisindak niya mga tauhan niya, masisindak din niya mga mamimili. Maliban na lang ipakita niya ang pinaka-soft side niya. Then, dapat nakaupo lang siya, uutusan naman niya ang pinaka-lower ground niya. Ano yung lower ground niya? Yun yung mga tao niya under. Pwede lang siyang mag-manage ng tao. Pero, may ibang tao namang magmamanage pa doon sa kanya pinamamanage. Kasi nga, powerful siya nakakasindap. Mararamdaman to ng mga taong under the dragon na sasalita lang, parang nasisindap, parang ayaw, parang hindi mo maintindihan ano ba napifeel ng mga to sa akin. So, anong pwede pa niya maging kasabay? Pwede siya na, huwag siya sa tiger. Aangalan siya ng tiger siya. Aawayin siya ng tiger. And then sometimes, they end up with fighting. Kasi ang tiger, talagang malaban siya. Dragon and snake, since may buntot ang snake, takot ang snake sa dragon. Kasi may fire. So, pero, beware pa rin ang dragon because some of the snakes, when they train to be a liar, they always lie. When they train to be a fighter sila. Mayroon silang kamandag na wala ang ibang hayop. Kaya talagang pinatatakutan ng snake. Ang rooster, putak lang siya ng putak. Putak lang yan ng putak. Pero, kahig naman sila ng kahig. So, ano ibig sabihin? Kaya sila nagpupuputak, they expected more. Kasi hindi sila satisfied sa kung anong meron sila. Hindi sila magandang kasama sa negosyo. Ang mga rooster, sometimes sa sobrang pagpuputak nila, hindi na nila naiisip na putak sila ng putak. Nadi-discourage na nila ang energy, lumalayo. Ang mga pinanganak ng rooster, sana this 2015, maging ano sila yung more on work than talking. Kasi bawal ngayon ang masyado madagdag 2015. Kahit magkakapit bahay. Kasi in 2015, madaling magbiklap ang tao. Maraming crime ng 2015. More crime 2015. Tapos, ano pa ang horse? Ayan. Ito love ko ang horse. Swerte ang horse Kaya lang, ang horse laging gustong tumakbo. So, anong dapat gawin? Kailangan ng isang parang hinete na magbibigay sa kanya ng command na susundin niya. First, nang magpapayo sa kanya na mahinahon. Kasi ang horse, tatakbo siya as long na may lupa. Sa negosyo, ganun din. Kailangan niya ng isang kapartner, any kind of trabaho, any kind of negosyo, ng isang tao na makakapagpahinto sa kanya kahit anong hirap. Kailangan niyang masunod ang hineting niya. At doon